What's up mga kaibig? Okay na ngayon naman sumasabit pre. Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basihan ng Bawat Break It Down. At sana nagustuhan nyo yung bagong release kong kanta. Parang pinaghandaan ko yun ng 2 minuto. At sana mag-million views yun. Kung hindi, gets ko naman kung bakit. Anyways, manonood tayo ng... Sa totoo lang, dapat papanoorin ko yung yung... Ano ba tawag dyan? Yung kanta ni Looney tas ni Dionela eh. Kaso, putangin na, nakita ako sa Facebook, nag-upload na si Jonas ng reaction video nito eh. So, ibig sabihin, pwede na, di ba? So, pagpapatuloy lang namin to hanggang wala pang nagagalit. Pero pag nagagalit na, baka itigil na rin namin to. Anyways, so yun siya. Gusto ko nga palang shoutout yung mga tropa natin na nasa taas dyan. Yung clothing namin, nilalagay ko pa rin dyan kahit ubus na. Kasi bakit naman hindi, di ba? Di pa kami nakakapag-restock. Tapos yung mga tropa dyan sa taas, alam nyo na, sila-sila pa rin yan. Tangina, wag na natin pahabain to masyado. Right na tayo. So, Jonas versus Saint Ice. Kundi ako nagkakamali, 3 to. Ano kaya kung ano, no? Ano kaya kung hindi? Ganito tuloy. Unang beses siguro natin gagawin to na parang maghuhurado tayo ng medyo maangas or gagawa tayo ng pop. Hindi. Lagyan natin ng point system. Lagyan pa ba natin? Anyways, sige, note ko siguro yung mga bilang ng punchlines ba or yung mga matitripan ko lang bilang isang normal na fan na manonood ng battle rap. So sige, dahil dikit yon, tignan natin kung ano ba yung mangyayari. Tapos try nating sumilip ng mga butas para malaman natin kung ano ba talaga. Anyways, hindi ko naman sinasabi may bilang yung opinion ko na pero hindi ko alam sa inyo. Gusto ko lang ding magbida-bida kasi bakit naman hindi, di ba? Wala natin patagalin to. Jonas vs. Saint Ice, Isabuhay 2025. Shoutout sa Cactus ko, galing kay Ame. Game na tayo. Maraming salamat sa lahat ng suportang tunay live at syempre suportang tunay online sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa Flip Top pagkatapos ng 16 na taon natin o pang 16 na taon na to. At syempre, Flip Top official merch, silipin niyo yan, mga bagong disenyo. Suot rin ni Kuya Kevs, bagong disenyo pero hindi nyo kita sa camera, makikita niyo yan online. Nakita ko yun. Maganda yung bagong design ng Flip Top merch. Kaya kung trip nyo, putangin na, score kayo. PM nyo lang yung Flip Top page. Just tanungin nyo tungkol sa mga merch nila. Let's go. High Minds, Real Jokes, Black Manila, Ulap, RX Panda, Unhinged, Toyo Wear, Linya, lahat ng tulong at suporta. Hype Beat kay Boss Benji, belated happy birthday ulit kay CJ, Flip Top staff. Maraming salamat palagi. At sa kanan ko, Bulian, Cavite, represent para sa inyo. Magayin tayo lahat para kay Jonas. Sa tuwing nakikita ko ang dede mo parang gusto ko na makisip-sip. Sip. At sa gitna ng dalawang bundok Bundok. parang trip kong mapunta sa liblib. Tangin na nung title kaya nung kanta na yun ni Jonas. Mukhang maangas yun mukhang pang sex yun. Ano kaya title nun? Sige, hanapin ko mamaya. Or pwede nyo ring i-comment para at least dagdag engagement, diba? Ganun lang tayo dito. Game. Mayor namin si Mayor Kevin Anarna. Buti pa to, kilala ng mayor nila. Pero kilala ko yung mayor namin, pare, maangas. At si Makoy Amutan. Yun naman sa pagyayabang. Si Boss Esther Anarna. John, sa aking asawa. Egocentric, 7-4 Killions, Ulap Unhinged, lahat. At sa kaliwa naman, Shoutout nga pala sa suot kong clothing ngayon, Art of Streets. Lokal na brand dito sa Naga. Share ko lang, nasingit ko lang. Paranaque City, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Saint Ice. The blood, the sweat, the tears, nabitawang dreams na babasagin. Pupulutin yung mga bubog, kaya kong gawin na chandelier. Ni kailan hindi nagpabida, lagi nasa likod ng pila. Nandun na yung eyes sa second sight, ayaw nila yan na makita. Gagi, gumawa pa ng kanta sa itay sa no? Solid. Paranaque, motherfucking city, Sida, Revere, AOJ, MMA, Index Salon, Rich Rooftop Bar, Bistro, Crown Manila, High Minds, 8 Methods, Killots. Crown Manila Flip Top Beer at nanalo ng coin to si Saint Ice. Pinili niya ba una? Si Jonas, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Isabuhay 2025, second side 14, unang banat. Jonas. Tayo na, sige, iskora natin itong mga putakinan to. Tignan natin kung sino ba yung lalamang sa puso ko. Yo, pagpasensyaan nyo na, hindi quality yung boses ko. Pero laban pa rin, game! O na, una sa lahat, tangina, minus points na yun. Walang boses. Siya si Ice Rocks na hindi sumikat.
kasi supot at OA. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga ice for sale. Angas yun, ice wordplay. So mukhang 1 point yun. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name, nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Putang ina. Kaya ang tangi ko maa-advise para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, ice, panis ka sa ice ko. Ano? Gasgas na ba yung ice? Pwes Solid gagasgasin ko na. Solid yun. At sa mga hindi, may puntos yun para sa akin. Sige, so yun, rekta na Ang tayo. gagasgasin niya at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Sa mga di nakakaalam, ano yata yun, parang nasabi yun ni Saint Ay sa tangina, nakakapagod mag-notes. Sa totoo lang, nagdo-notes talaga ako eh. Kaso mukhang nakakatamad, parang hindi ko masyadong nai-enjoy. Sige, panoorin natin. Predict ka ng kapredict-predict? Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka rin tungkol sa akin ha, magagalit ako sa'yo. Ay, alam ko na, para medyo tamad gaming lang din siguro. Pag may natitripan ako sa mga sinasabi nila, maglalagay na lang ako ng number 1, kumbaga +1, di ba? Parang gano'n na lang. Kasi nung laban nila ni 3D, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre? Anong gusto mo, Saint Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Pang inang to, ang pangit mo kalaban, hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo sapakan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero wag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa tao, hulaan ko, gusto mo akong matalo. Tangina. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds, tang ina, Madam Auring. Sige, kung Parang semi-technical yun na no? talagang magaling ka, hulaan mo nasa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan Naalala talaga ko to. nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Tangina, solid yun. Tangina, maganda yun. Para sa akin, yun yung unang haymaker na tumama na galing kay Jonas. Kung di ako nagkakamali, parang napanood ko to ng live pero ano lang eh. Parang round 1 lang, tas round 2. Putang ina kasi nito ni Invictus, ang kulit-kulit eh. Nag-aaya ng uminom eh. So, kumbaga dinistract na ako ni Invictus kaya hindi ko na din talaga na-enjoy itong laban na to. So, kung mapapanood mo to Invictus, puking ina mo. Nag-i-enjoy ako dito. Manood. Ilang yan? Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. Saint Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Icebreaker. Napansin nyo yung banat niya? Familiar yung Anyways, meron tayong nalagay ditong, may nalagay tayo sa notes so i-compare na lang din siguro natin after ng tapos ng banat na ito ni Saint Ice. So, sige, game tayo. dance, rhyming, tsaka tema. Putang ina, kaya pala kanina si Lip Cram kalahati lang yung puwersa. Pues, wala kayo sa tangina, 2x2 pa din. Maangas na, hindi ko alam kung ba't wala masyadong natuwang tao dun eh. No? Pero maangas na rebat yun, para lang sa akin na. Kasi, anyways, ayoko na lang sigurong i-spoil, panoorin nyo na lang paglabas ng laban nila. Kayo dito, sa buhay na nga. Pues wala ka sa buong 2024 lumagari. Patay kayo sa akin parehas pare. Kung gusto nyo yung 2x2 magkahati. Tapos yung sinabi niya mga wordplay tungkol sa ice. Sinayang ko daw yung pangalan ko na ice. Ice lang yun.
Pero ikaw malamig mamaya kasi ice blood cold. Ngayong gabi, ikaw may tulog sa atin tila binetching MP Light. Ngayong gabi, malalaman sino sa atin ang mas legendary ice. Yun, naunahan siya. So parang nagkaroon ng advantage si Jonas sa round 1 no. Ayoko na maglista, putang ina, nakakapagod. Yun, so ano ba tawag diyan? Tingin ko medyo may epekto yun. May epekto yun pag naunahan ka ng punchline. So tingnan nyo, parang nung si Jonas yung nagsabi, medyo may epekto pa. Nung galing na kay Saint Ice, parang hindi na masyadong napansin ng mga tao. Pero kung magpalit sila ng posisyon dito na parang si Saint Ice yung nauna, gagi, si Jonas naman yung mawawala ng epekto dito. So bilang MC, napakahalaga din talaga nung placement nung placement ng mga banat. So pagpatuloy natin to. Sulog sa init na itong yelo hanggang tong gatas ma-sterilize. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. B-side game. 4 na paningin. Kasi meron ng kang second sight. foresight. Pues sipat ko madadaya mong galawan recently. Jonas, 4 lang paningin mo. Yung sa akin, 4 na milyon na parang DMT. 4 na milyon na parang DMT. Tingin ko may punto yon, pero unfortunately parang Saint Ice hindi ko siya gets, pero yun, pasensya na 4 na milyon na parang DMT. Baka siguro lokal na rapper yan na may ginto sa mata. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Tapos yung ginto sa mata niya o kung ano man na nilagay sa mata niya, 4 na milyon siguro yung presyo. Di ko lang sure, pero para sa akin yun lang yung unang pumasok sa isip ko. Game tayo. Para makuha loob niyo at agarang magpatawa, pagsampa pa lang nito, siya'y sumasayaw na, galawan mo masagwa. Tapos magpapakilalang, ako nga pala si Zaito. Yan ang galawan ng weirdo. Kaya pala malakasan yung milk mo galing sa lata ng nido. Magbabanggit ng whack MCs. Si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako Makanakaw lang ng reaction content ni Gago si Tito. Makanakaw lang ng reaction content ni Gago si Tito. Ano ba yan? Ang unang pumasok sa isip ko ay si Tito Soto kaya, or hindi kaya yung CTTO. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Ganto ka no? Parang ganto ka lalalim or kalalawak yung bokabularyo ni Saint Ice pagdating sa battle rap no? To the point na minsan hindi siya naaarok ng ibang MC tulad ko no? Pero alam kong may pinanguhugutan yun. Tulad nung 4 na milyon na DMT, yan, yung makanakaw lang ng reaction si Tito. Alam kong may pinanguhugutan yun at alam kong maganda yung pinanguhugutan nun. Pero game tayo. Hindi ko lang sure kung yun ba yung pinapunto niya or ano. Game tayo. overtime, Kung trip nyo, comment nyo. before time, madaya ka. Ano yan? Ado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa... Ano yung ako pag bumabattle ako parang ano yung tingin nyo dun sa parang umiinom ng tubig tas parang walang crowd reaction. Minsan kasi ako bilang battle rapper parang ko parang ano ba tawag dyan? Ano ba? Kung sakali man nabubuelo ko uminom na tubig, parang pinipilit ko talagang ay gagi, i-deliver ko ng maayos tong sunod. Kasi parang nagkakaroon ng dead air na nakaka-apekto sa performance no? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo lang? Hindi ko alam. Anyway, sa game tayo ulit. Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa politika, Jojo. Di pa nagsisimula, bumibili na ng boto. Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Oo, mind condition. Smooth yung pag kino-condition yung ulo. So parang shampoo bars. Galing. Conditioner bars. Binubulag niya ang masa.
Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. Mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions pa yan. Sa kada line. Kapag kapos sa halakhak, ganyan mag-clown ang mga mime. Hindi makalabas sa box. Walang yato. Tangina, ganyan mag-clown yung mga mime, hindi makalabas sa box. Gagi, maganda yun. Eto din yung problema sa ano no? Hindi masyadong nasusundan ng tao yung sinasabi ni Saint Ice. Pero putangin na solid yun. Tangin na siguro pag ginispit yun ng kung sino man nakilala nyo, baka maghiyawan kayo ano. Pero kung maaalala nyo no, yung alam nyo naman siguro yun, yung parang yun, yung clown na hindi lumalabas sa box na ano. Yung mga matagal na ano, hindi ko alam pero napapanood ko ng mga parang mga lumang video pa, parang yun yung mga usong-uso. Pero solid yun, para sa akin tangina haymaker din yung kahit medyo natulugan. Ewan ko sa mga poke ng inang madlang people na to. Anyways, game tayo. Kung isa buhay ngayong taon, ang daming bungal na kasali, ang lala. Judges, handa na ba kayo? Para manghusga dito sa rapper na, alam mo na. Gumawa ka na reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Putang ina mo, Saint Ice, parang tinamahan ako dun ah. Anyways, maangas yun. Game tayo. Mas madami pang ads kaysa sa nagigets niya na bars. Mas madami ka pang nanguyang chichirya. Ano yan, ASMR? Si Batas tsaka Looney, binibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Ano ang problema mo? Kaya mo sila maglambingan, hayop ka. Pag mabigat punchline, Gagi, magandang butas, magandang silip. Magandang silip mula kay Saint Ice bago. Maangas. Parang lumalabang si Saint Ice sa angulo no, sa round 1. Anyways, tuloy natin. Magandang silip yun. expert opinion niya, Ano yan? ano ang problema mo? Kaya mo sila maglambingan, hayop ka. Pag mabigat punchline, expert opinion niya, technical Chichirya yun, pa eh. technical. Ano? Wala man lang knowledge o pag i-explain. Abangan nyo reaction channel ko. Unang battle, Wally versus EB Babe. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Jonas, kapag judge ka na, ikaw ang pinaka-qualified. Pinakatangang rapper. At pasensya ka na, Beatroom. Siya din pinakakupal sa liga. Piruin mo, hindi pa nasipat yung video sa mismo na flip-top, ang dami nang yung views nakikita. Anak ng kakalabas pa lang ginagatasan na ni Iho. Lalo pag battle ng kalaban, pasimpleng itadown na niya yung estilo. Wala pang laban, binabanatan na parang presko ni Baron at ni Kiko. Yun yung maangas kay Saint Ice pare. May punchline pa siya na itong sunod. Teka. Pero para di halata, tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Third line pa lang sumasapak na. Stilo. Sapa. Wala pang laban, binabanatan na parang presko ni Baron at ni Kiko. So yun, wala pang laban, binabanata na. Parang presko ni Baron at Kiko. Parang, di ba, ganun sila? Ganun si Kiko Matos saka si Baron. Tapos, maangas pa doon kasi ano parang nasa third line pa lang yan. Tapos, may sunod pa siyang ano. Ayos yun. Di ko alam kung ba't di masyadong na-observe ng tao. Pero para di halata, tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Yo, what's up mga parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper na tulig. Time. Alam mo ba lahat pakinggan natin? Round 1. Gagidat pala, nilista ko no? Putang ina, tatanga-tanga lang din talaga ako minsan no? Kung hindi ako gagidat pala, sinulat ko yun. Putang ina, ang bobo ko. Gagi. Para sa akin nung round 1, parang si Jonas may parang yun, base sa lista ko, parang may 6 siyang tumama ngayon, no? Tapos, kasi Saint Ice meron siyang yung mga technical shits niya na alam kong may pinanghuhugutan pero hindi ko lang masyadong nagets. Pero, tingin nyo, ano ba, mas marami bang, tingin ko ang
may lamang siguro si Jonas sa round 1, tas may lamang din si Saint Ice sa round 1. Para sa akin mas fresh yung angulo ni ano eh, ni Saint Ice. Doon sa reaction video niya, parang mas nabutasan niya si Jonas ng medyo maigi doon. Tapos si Jonas naman yung ano, yung tipong ice na mga banatan niya, Ano ba? Gagi, Tingin ko ano eh, parang mas madami bang punchline na tumama si Saint Ice? Pakiramdam ko lang nung napanood ko ngayon, parang oo Parang oo, gagi. Sige, putang ina, maglilista tayo ng round 2. Pero yung round 1 para sa akin so may kalakasan si Jonas doon, may kalakasan din si Saint Ice. Para lang sa akin siguro, si Jonas parang hindi siya nag-focus doon sa pinaka main weapon niya na yun nga which is yung comedy na parang nagseseryoso pa siya dito. Pero solid pa rin naman. Pero para sa akin siguro, yung round 1 siguro natin ay gawin na muna nating tablaton dalawa. Pareha silang nagpapainit, pareha silang may kalakasan, may kanya-kanya silang kasitan na putang ina nila pareho. Yun, sige, round 1 tabla, panoorin natin yung round 2. Abo! Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Tanginan to, kailan ko ba tinanggi, pre, ha? Tanginan to tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tanginan to, bobo. Inanetos, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba? Ang ginaneto, ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saito, gago. Sa poster, pag nasabi, ano yan, Saitong maputi? Kulit no? Round 2 game. Boss, bukod pala kay Zenlook, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero minin event mo pa. Huwag ganyan, boss. Unfair ka kaya kata. Eto pala yung Putang ina, awkward Tumango na lang si Jararik. pero minin event mo pa. Huwag ganyan, boss. Unfair ka kaya kata. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Sa mga di pala nakakalam, kung napanood nyo yung 2x2 ni Abra Apex versus, tama ba? Oo, Abra Apex laban kay Chris Delano Ice Rocks. Parang, oo, dun yun. Parang may sinabi may sinasabi sila kasi angasan talaga yung laban na yun, putang ina. Napakaangas na, grabe yung intensity ng battle na yun Para sa akin, yun, isa yun sa pinaka-putadikdikan, talagang halos magsapakan na yung mga naglalaban na apat. Pero doon niya nasabi yun. Alam nyo na din naman siguro yun. Share ko lang. Kasi nakakaya naman kay Saint Ice, di ba? Kasi tayo ako eh. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutosan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo, lalabas kang atis. Hatis bukol-bukol. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo, ha. Nakuha mo pang humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Tangina, maangas yun. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Para sa akin, haymaker yun, pre. Simple lang, maganda yung setup, tapos biglang boom. Tangina mo, bibigyan mo ng kamao si boss, bukas palad ka niyang tinanggap. Puking ina mo. Solid yun. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang... May karapatang sabihin si Jonas yun kasi putang ina, grabe talaga yung hype ni Jonas bago mag-umpisa itong laban na to Kasi isipin nyo, pre, putang ina, ilang taon yatang hindi natatalo si Jonas nung bago tong laban na to. gagawin Saint Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ng ina mo, Saint Ice, nung laban nyo ni Unico, 6 minutes kada rounds mo. Puro kakagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage, kaya yung parking nasa pawan?
parking. Mirage. Puta, kaya ko pala yung ganto. Oh, yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya pamantayan. Para pinapamukha ni Jonas dito eh, na ano eh, no? Na ikaw, puking mo, bars ka ng bars, pre. Tapos ako, parang trippings lang dito. Solid yun, solid yun. So ako napapansin nyo, parang in-adjust na ni Jonas yung ano eh, no? Kumbaga kung nagseryoso siya sa round 1 dito, parang binabalik niya yung dating estilo niya, eh, no? Yung parang yun, nagpapatawa siya habang bumibira. Tingin ko siguro, ano, bilang ano yun, no? Parang manonood. Parang ano siguro, doon siguro nakulangan si Jonas sa round 1. Yung ano niya, yung ano ba tawag diyan? Parang nag-stick siya sa seryoso. Although bumibira pa rin naman, pero iba pa rin. Yun kasi yung ano no, parang once na nakilala ka. Tulad ng banat niya nung round 1, yung Madam Auring. Gagi kahit okay naman, parang hindi pa rin naaano ng tao kasi yun nga nakilala siya bilang komedyante, nagpapatawa. Yan din yung minsan mahirap baliin kasi yun, kaya kahit minsan bilang ako din naman, kahit minsan gusto ko rin naman mag semi bars, putang ina, wala eh. Ano talaga ng tao eh, parang wala silang pakialam sa'yo pag gumaganon ka. Parang ganun pre. At same shit din naman pagdating sa mga nagbabars na MC. Minsan kahit mag-joke sila parang tinutulugan din. So saludo talaga ako sa mga MC kayang-kayang bumalanse. Anyways, game tayo. Kasi yung mga sulat nga raw, komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalain mak. Keso, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, iba't nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, Simpleng punto no, pero maganda. Putangin na. Kung epektibo yung estilo mo, bakit nandiyan ka pa rin? Parang ano no, walang bars, walang jokes, pero sasampalin ka ng punto na putang ina mo, gago ka. Tigil mo yung pinaggagawa mo, hype ka. Pero parang ganun yung pinapamukha ni Jonas dito. Kung epektibo ang iyong estilo, ba't andyan ka pa rin? Parang iminamaliit niya si Saint Ice na ano no. Bars ka ng bars, putang ina mo ka naman. Parang ganun. wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Kahit bigyan ka na magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago o makinig sa wak mong payo. Kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Yes, Kasi sir. kaya Yes, sir. Anyways, pasensya na sa'yo, brother Saint Ice, no? Pero parang yung nasulatan ko lang ng round 1 si Jonas, parang nakakapagod pala kasi pag ano eh. Anyways, kapabayaan ko rin naman. Parang nakakapagod magsulat ng mga punchline. Pero simula nung narinig ko yung round 1 ni Saint Ice, parang kailangan pa rin talaga eh, para ano. Tingin ko siguro pagkatapos kong record tong video, ililista ko siguro sa baba yung mga points na nalagay ko para at least may sense din eh, no? Anyways, hindi, kahit siguro yung round 1 lang ni Saint Ice, papanoorin ko ulit tapos tignan ko kung alin ba yung ano, yung para sa akin may epektibo para sa akin. Anyways, game tayo. kung gawin ang ginagawa niya, kung gugustuhin ko lang Brad, at kung pipiliin ko lang na tong karir ko hindi umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ah, shit. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Fuck! Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural Saint Ice, yun lang ang kaya mong gawin. Wordplay. Hati daw sila sa profit. Kung, sige, compare na lang ulit natin pagkatapos nito ni Tanginan, lakas mo mang Saint onse. Ice. Nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Gagi, maganda eh, no? Tangin, ang galing mag-freestyle ni Saint Ice eh, no? Napaka-solid niya mag-freestyle, gagi. Isa ako sa mga saludo sa freestyle nito. Teka lang, Saint Ice. Ay, fuck. Anyways, teka lang. Teka lang mga kaibigan, sige.
Tsaka kahit sinabi ko sasapakin ko siya, una sa lahat joke yun. Dapat alam mo yun. Pinabalik niya ako kasi alam niya gaano ako kalakas sa punching. Tsaka pinakitaan ko siya ng kamao kasi gusto ko mag-uprising. Tayo nakakatawa yung reward ni Zendays na parang nagsasalita siya tapos hindi binubuka yung bibig niya. Gusto ko mag-uprising. Parang manggigigil ang po. O sige, mahal niyo to? Mahal niyo yan mga brad? O sapakan tayo, kakampi ko kayo lahat. Alam niyo naman yung MP Light, di ba? Yung pinakasolid niyang kanta. Pero alam niyo bang may mga kanta din siyang pinamagatang? Anyways, kung ikukumpara natin yung rebat nila para sa akin, mas madami yung rebat ni Jonas kay Saint Ice, mas konti siguro. Pero para sa akin yung kay Jonas may tumama siyang dalawang rebat sa round 2, tapos kay Saint Ice may tumamang rebat sa round 3. Although parang hindi sapat yung mga rebat nila para lang sa akin na putang ina lang to bilang fan lang na nanonood. Hindi sapat para bumawi ng momentum pero may sapak pa rin, parang gano'n. Serbesa, Yosip Alak, Agord, okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan na mabigat. Guys, support na lang natin yung album niya, palabas na sa rehab. Kung yung kanta ni Zendluk, sa magnanakaw pampagana, dito na kayo kay Jojo, pang nang Jan Jones ng asawa. Dito na kayo kay Jojo pag nang John Jones ng asawa. Di ako nagkakamali, parang nabalita si John Jones na parang ng Google Pin ng asawa no? Pero magandang silip din yun. Medyo fresh yung mga angulo niya. Ay mukhang hindi ganun. Di ko alam kung may bumanat na ba kay Jonas ng angulo about sa mga kanta niya. Pero magandang silip yun ha. Putang ina mo Jonas, hype ka. Yung mga kanta mo puro ano ba tawag dyan? Puro bisyo. Pero magandang angulo. May bago pa siyang kanta, galing sa heart, yung pamagat, Dede mo. Dede mo? Mahilig ka nga manggatas. Tago sa dibdib kanta mo. Dede mo, mahilig ka nga manggatas. Parang, yun yung mga stilong, parang, madalas ko naririnig yung ganyan sa mga motos MCC, although napaka-effective. At ginamit din niya ni parang may style din na ganyan si Zayt na Hindi ko alam kung sino ba yung nagsimula ng ganyan. Pero para sa akin, epektibo din yung mga ganun. Mga one-liner shit na pandugtong no? O gusto mo lang mag-trending ata kasi Dede cash yun. Dahil panay money moves na lang yan. Pang sariling benepisyo. Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Sisinyo. Puta, palagi nagre-reklamo. Ang simple lang no? Pero putang ina pre, umiinit ba? Ang init sa labas, tang ina di kinakaya ng aking kortina. Anyways, bilang, solid yun. Para sa akin, solid na kapito. Hindi, parang para sa akin, maangas na. Teka, lalagay ko nga yun dito. Para di naman nakakaya. Para sa akin, solid yun. Parang sampal na sampal kay Jonas na, parang sinasampal niya si Jonas na, putang ina mo, siya si Jonas, aka BC Sisinyo. Kasi alam naman natin na si Jonas Sisinyo, sila talaga yung parang number 1 saka number 2 komedyante. Hindi ko alam kung sino yung mas nangunguna sa kanila kasi napaka-solid ng kalibre nila pagdating sa comedy. Pero magandang, para lang sa akin, magandang parang pinapakilala ni Saint Ice na siya si Jonas, aka BC Sisinyo. Parang pinapamukha na Saint Ice dito na okay, ina mo Jonas, kung hindi BC Sisinyo, tang ina, asan you? Parang ganun, di ba? Maangas yun para sa akin. Teka nga, parang may swag Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Sisinyo. Yes, sir. Puta, palagi Diba, parang yung mga tao na din ako, kaso hindi yata narinig ni Saint Ice. reklamo, hindi daw sikat mga kalaban. Dapat na daw itapat sa legend to. Paano ka naman aangat? Palagi mo lang tinatanga lahat pababa sa level mo. Pero may bars na siya. Di ba nulaban yun ni Plasma? Hindi ako nandudukot ng laman, pero nakuha ko loob nila. Sige, pero pag dinukot mo ba yung laman loob ni Kuyang nakalinya, yayakapin ka na madla. Okay pala bars mo, single meaning, nakakatawa ka, napapaghalata,
na yung common sense madalang sa kanya. Di kasi porke seryoso na banat mo, malakas na yung minention. Mataas lang yung reception kasi mababa expectations. Ngayon listen up, yung writtens niya di na nag-mature parang Peter Pan. Lyrics niya di na nag-mature parang Peter Pan. Peter Pan di nag-mature. Fuck. Medyo natutulugan yung ibang banat ni Saint Aiseno pero pag nahihimay, Kung solid. naging pera lang yung IQ, di ka makabibili ng mix and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1 yung sulat ko. Chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang Chicken scratch lahat pang clinic yan. Hindi ko na ano yun hindi ko na arok yun. Pero ang napansin ko, tangina yung rhyme scheme ni Saint Ice dito solid. So kailangan natin bigyan ng puntos din yan. 1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala. Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala. Mystica tapos bleeding niya maging internal lagay critical kahit ang ninong niya magpapa-CT scan tago sa spirit na mala Ancient One. Tago sa spirit na mala Agent 1. Di ko kilala si Agent 1 pero putang ina. Kumbaga may ginawa si Saint Ice na dalawang rhyme scheme na para sa akin napaka-solid sa tenga. Tangina maganda yun. Maganda yun. Minsan kasi parang para lang sa akin pag nanonood ka ng dalawang MCing nagsasalpukan, ano ka na lang kung saan ka ba lalamang eh. So kung si Jonas parang hindi, sige mamaya na natin i-compare. O kala mo ending na Deins nas next week pa. Wala Next akong week pa. pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Parang pinupunto dito ni Saint Ice na putangin na nyo, ako nga lagi akong panalo sa replay. Although napaka-solid din naman kasi talaga ng tingin ko yun nga pag kung yung bokabularyo ng nanonood is parang katulad ni Saint Ice or kung yung mga nire-reference na or yung nanonood ay nakaiintindihan yung nire-reference si Saint Ice, kahit sino talaga siguro mapapabilib din. So hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga reference na ganito, pero yun kaya siguro iba kasi iba sa live, iba sa video rin nga talaga. Although yung laging sinasabi ni Sir Arik, 'di ba? Anyways, game tayo. Yo! Bato sa'yo magpapagulong malaki treat. Charts nakakamat. Bato sa'yo magpapagulong parang Keith Richards. Tulad niyan, parang mayroon na naman siyang reference na alam ko may mga makakasilip nun. Pero ako bilang hindi ko kilala yun, para sa akin medyo wala siya sa aking puntos. Para lang sa akin kasi hindi ko kilala yung na-reference niya. Pero alam kong may patutunguhan yun. Matay paggabuga parang peking cards maya-maya Ano yun? Yo! Bato sa'yo magpapagulong malaki treat. Charts Unang naisip ko, bato sa'yo or batosay? nakakamatay paggabuga parang peking cards maya Nakakamatay pagkabuga parang peking carts. So ang napapansin ko dito, binibira ni Saint Ice si Jonas sa paramihan na ng punchline sa ano. Parang kung si Jonas nagfo-4-bar setup na may konting 1-2-1-2, etong si Saint Ice parang second half ng round 2 niya. Round 2 ba to? Oo. Second half ng round 2 niya, yun. Parang ina-outrap niya si Jonas na putang ina mo, meron akong rhyme scheme, fuck you ka, yung mga ganun. Tapos meron ako 1-2-1-2. maya pa sa ulap na ka AJ1 yung Paas sa ulap na ka AJ1 Air Jordan 1. ulo mo mala panay basura mala Pepsi mana kay Yon, gets ko yun. Ulo mo panay basura parang Pepsi Man. Yung Pepsi Man, 'di ba? Parang laro 'yun. 'Yun yung no. So, 'yun yung sugal din minsan sa ginagawa ni Saint Ice kasi yun nga, parang pag nagre-reference siya minsan ganyan din ako parang wala akong pakialam sa inyo, putang ina nyo, basta gagawin ko yung alam kong para sa akin may bangis. Meron din akong parang ganyan na wala akong pakialam kung maiintindihan nyo ako o hindi, pero gagawin ko to. Meron din ako mga ganun. So, yung sa Pepsi Man naman, kung alam nyo naman siguro yung larong Pepsi Man no, PlayStation 1. So, ano ba yung eksaktong linya niya doon? Teka nga.
cards, nakakamatay paggabuga parang peking cards. Maya-maya pa sa ulap naka AJ1. AJ1. Yung ulo mo mala panay basura mala Pepsi man akin Ulo mo panay basura parang Pepsi man. Mas madalas kasi ang kundi ako nagkakamali no, kung naaalala ko pa siya ng tama, parang yung Pepsi man ay yun, parang hinahabol ka ng may humahabol sa na parang truck ng basura, mga ganun, tas nauumpog-umpog ganun, parang ganun. So para sa akin may punto yun kasi may puntos yun kasi yun na nakuha ko, nagets ko yung reference. Maganda yung pakakalatag saka nakalagay pa siya sa rhyme scheme na abutin ginagawa baba nito. ng Pringles can. May magic Mahirap abutin baba ng Pringles can yun. Di ko na naman nabot kapag yun. nagsispit ng mala Jeffrey. Tamas bagay Kapag nag-i-spit na mala Jeffrey Tam, teka nga. yung ulo mo mala panay basura mala Pepsi man akin mahirap abutin baba ng Pringles can. May magic kapag nagsispit ng mala Jeffrey. May magic kapag nag-spit na mala Jeffrey Tam. Di ako nagkakamali, si Jeffrey Tam rapper yun dati, di ba? Tapos parang yun, may magic shit pa. Solid yun. Mas bagay na dalhin nyo liga alarik Riyam kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na multi-flow at punches jokes, ano bang gimmick yan? Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si Lip Cram, napaka-basic lang. So yung pala yung pinakapunto doon no? Kaya may matagal na rhyme scheme si Saint Ice na gagi ka. Kung wala si Lip Cram, di mo kaya yun. Ako, kaya ko yun na mag-isa, pre. Di ba? So, yun, parang kung ang nasa isip dito ni putang ina. Parang nasa dito ni Saint Ice na gagi, lalaman ka sa ibang aspeto pero kaya mo kaya tong ibang gagawin ko. Parang ganun. Ganun yung napansin ko dito. Yang kupas mo nagalaw ngayon butas na't halatado. Di lumakas mga duramo. Lumakas ka lang sa tao. Yes, sir. So, ender niya ay lumakas ka lang sa tao. Anyways, sa round 2 tayo para sa akin si Jonas meron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So parang may 11, may 9 punchlines yan tumama, tas parang 2 rebat na pumasok. So para sa akin 11 points yung nakuha niya doon. Tas eto naman kasi hintay sa meron siyang 1, 2, para sa akin ang nakalagay dito ay tatlong parang ano ba to? Meron ding 11 si meron ding 11 si Saint Ice na tumama, tas 3 doon rebat. Pero meron ako ditong naka-highlight na yung rhyme scheme niya. May 2 uri siya ng rhyme scheme. So kung papansinin natin although sa ender ba yung ender niya mas solid yung ender ni Jonas kumpara sa ender ni Saint Ice. Pero para sa akin parang hindi siya medyo naging sapat para kunin yung yung parang parang hindi siya naging sapat para bumali ng although napaka-solid pero para sa akin mas may eto base sa pointing system ko ditong imaginary shit ko lang din naman base sa napapanood ko. Pareha silang may 11 punchlines na tumama, 2 kay Jonas na rebat, the rest puro sa sulat niya. Kay Saint Ice naman parang meron siyang 3 rebat tas yung the rest sulat niya. Pero naka-highlight dito yung rhyme scheme ni Saint Ice, tas meron siya mga 1-2-1-2 na may mga reference siyang minsan hindi ko naaarok pero pag aarok ko naman is nalulupitan din ako. So yung round 2 siguro ibabase ko to ng mas para lang sa akin na mas epektibo ngayong replay na napanood ko. Para sa akin yung round 2 ibibigay ko siguro yun kay Saint Ice. Mas yung difficulty nung ginawa niya, yung rhyme scheme niyang ganun, parang hindi siya parang mas pinaglaanan niya ng attention, mas pinaglaanan niya ng oras yung sulat na takin na ito, gagi mag-reference ako, mag-1-to-1 to ako, magets nyo, hindi alam ko tatama to, parang ganun. So para sa akin pareha silang nakuhang points sa pagdating sa mga punchlines, pero may linamang si Saint Ice yung rhyme scheme niya doon. At para sa akin kung ikukumpara ko yung rhyme scheme na yun kumpara doon sa fake choke ni Jonas, mas effective yung fake choke ni Jonas. Pero mukhang mas mahirap yung rhyme scheme ni Saint Ice. Tas ang problema naman doon ay yung
ano, parang yung pinaka-end, yung pinaka-last punchline, hindi masyadong sumasapol kay Saint Ice naman. Pero sa level siguro ng difficulty, parang tabla yung, tangina, ang haba ako na magpaliwanag eh, no? Ang haba ako na magpaliwanag, pre, nakaka-bad trip that ini-enjoy lang natin eh. Pero, yun nga, para sa akin, 11 points sa pagkabilang panig, 11 punchlines, pero gahib lang Saint Ice yung round 2, para lang sa akin. Hindi ko, ngayong replay, baka nung live po tayo na, baka mapa-Jonas ako doon kasi mas ano. Pero dahil siguro sa replay kaya ganun. Anyways, round 3 tayo. Galing, no? Ginagawa mo yung ginagawa ko dati. Ang lupit mo, pare. Basic pa nga eh. Okay ng teaching nga. Basic pa nga eh. Una. Ina mo, pre. Grabe ka mambaon. Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Gagi, mas solid yun. Teka, lilist ako yun. Parang hindi ko alam kung pareho ba yung naiisip ko sa gustong ibanat ni Jonas dito. Parang, Boss Arik, ganun ka pala mag-absorb ng jokes eh, no, 10 taon. Parang ano, parang gusto niyang sabihin na isang malaking joke si Saint Ice. Na putangin na after 10 years, Boss Arik, no? Putangin na saka mo to na, no? Parang ganun yung pumasok sa isip ko. Solid yun. Inan yan. Parang lelevel siya dun sa ano, parang lelevel yung punto na yun dun sa banat ni Saint Ice na siya si Jonas, aka busy si Sinyo. Parang ganun siguro. Solid yun, solid. Tagal nun. King ina sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, may hinaharap. Eh, ikaw, king inang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Tandaan mo, ay, hindi ka uubra sa duling. Tangina yun yung mga classic Jonas na ano yun, no? Parang tangina mo, ang di ka uubra sa duling. Tangina ice mata tas duling. Round 3, game! Di ba MMA fighter ka? Sige, iset mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pero fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice kasi pagdating sa ring, nanigas. Ice na. Ang angas pa naman sa interview, kala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting-ting-ting, Sleeping Beauty. Pero pre, marunong ka. Bilang ano siguro baka ito yung ano no, kulang ni Jonas sa round 1 niya din siguro. Yung yung 1-to-1 to niyang epektibong komedya. Kasi ito parang sunod-sunod eh. Sunod-sunod nang bumibire, sunod-sunod pumapasok, hindi lang tatatamaan si Saint Ice, pati yung tao nakakasabay. Okay, alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. kahit pillow neck lang sana. Pang safety lang. Di mo type, matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin kasi walang AI. Kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Solid yun. Pero Tayo kung na. ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo, kahit na dumugo pa. Tas sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. De, joke lang. Hindi ako ganon. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Kage, ito na, lumalabas na yung classic shit ni Jonas. Putang ina, sayang pre, ba't di mo ba ginawa ito all three eh, no? Eto na, parang, eto si Jonas eh. Parang eto. Saka napakaganda, although na-angle naman na kay Saint Ice yung mga octagon ano niya, no? Pero solid yun, parang lalapit ako sa'yo. Yung hindi ako pupunta, ano pa ba yun? Yung ice na nigas, parang MMA, tapos Sleeping Beauty, di mo natutunan kung paano magdala ng unan. Solid pa yung biglang lalabas si Lord daw, biglang lalabas yung Diyos. Sasapakin na habang kumakain. Tapos eto yung pinaka-haymaker para sa akin, yung yayakapin kita. Tapos ipaparanas ko sa'yo kung
gaano, gaano ba yun, gaano ka kahalaga. Tangina, solid yun. Solid yun, solid yun. Ay, kinilig oh, kinilig. Isa pa, isa pa. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Mag-ulula. Gagi. Malamang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Etong flip top, di na battle rap, comedy bar na. Eh puta, kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Yun. Yun. Magandang punto yun. So yun, magandang punto yun. Yun na nga ba yung ano, yung parang, yun, yung mga typical na sinasabi ko kanina no, na parang kahit mag-bars yun to si Jonas, mas ma-appreciate talaga ng tao yung pagjo-joke niya kasi yun yung parang naging win mepo niya ng madalas. Tas yun, magandang angulo yun. Magandang punto na. Kaya Putang ina nyo, crowd. magulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Tangina, madiin yun. Madiin yun pre, putang ina mo, Jonas. Kagi maangas yun no? Maganda yung pag-deliver din. Na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Tangina, maangas yun. Gagi, isa pa nga. Tangina mo, Jonas. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Solid yun. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Gagi, ang layo na din na narating ng biro ni Jonas na ganito no? Parang, kung di ako nagkakamali, inumpisa niya yata yan sa, ano ba, nung nagja-judge siya, nung 2x2 yata ito na yung parang 2x2 squared, yung kila Atom Signos, parang dun niya yata ito inumpisan tas hanggang ngayon na bit-bit niya. Tangina, solid na joke yun. May pa-heart pa no? Sinatakpan pa ni Saint Lahat Ice. ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinayang, kaya wala akong pagsisisihan. O kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Ito yung classic Jonas. Classic Jonas yung round 3 pare. Teka. Classic Jonas yung round 3. Yun yung tingin ko hindi ko alam kay Jonas kung ba't pa hindi niya ginawa yun nung parang nung mga umpisang round. Pero nung round 2 lumalabas-labas na eh. Pero napaka-solid din na nilagay niya yun sa round 3 niya. Kaya parang ramdam din ng ramdam na din ng buong venue na putang ina, parang eto na, gagi, si Raul na si Jonas, nabaliw-baliw na pre. Pero napaka-solid, napaka-solid nung round 3 na yun ni Jonas. Pakinggan natin yung round 3 na ito ni Utol Saint Ice. Invite mo backstage ngayon, ang gago mo masyado. Alam mo ba Tawa kung din, ba't ako natalo? tawa din si Jonas. Teka. Invite mo backstage ngayon, ang gago mo masyado. Tawa din si Jonas eh. Alam mo ba kung ba't ako natalo? Sinabi sa amin may bonus na balato kapag mabilis mo na natapos. Hindi lang nasabi sa akin na ikaw dapat yung panalo. Ang galing napapansin, hindi ko alam pero ang napapansin ko sa freestyle ability ni Saint Ice, yung parang shady no? Sa tingin nyo? Kasi parang sa tingin ko ganun Putang inang yan. Parang effortless siya mag-freestyle. Parang gagi, magaling. Pero putang ina mo, championship yun. Ibig sabihin ako'y subok na nga. Kung magka-pisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo.
habang suot mo pa. Putang ina mo. Diyan nabaliw yung yung mga ibang MC eh. Parang hindi, noong mga panahon na to kanina, andyan pa ako sa may katabi ni Frus no. Pero ando na ako ngayong ng mga oras na to, para kung di ako nagkakamali, andyan na ako sa likod ng yung may Jonas versus Saint Ice. Kasi puking ina nito ni Invictus, nagkikwentuhan kami ng mga bagay-bagay. Pero napaka-solid ng banat na yun. Parang rebat na haymaker. Tang ina, ang ganda no. Parang gagi, napakasiga no. Parang putang ina mo, titiklop ko yung damit mo habang suot mo pa. Tang ina, napaka-solid. Isa pa nga, gagi, ang angas ng Saint Ibig Ice. sabihin ako'y subok na nga. Kung magkapisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo habang suot mo pa. Gagi, tingin ko kung inangasan siguro ng Saint Ice yung delivery dun, mas no. Kaya kong topiin yung damit mo habang suot mo pa, bitch. Di ba? Yung ikot flip-top game? Flip-top game? Anong feeling matanggal sa flip-top? Same. Tangina, ang sakit! Dapat ating battle lagyan natin ng bet. Yung matatalo sa atin, matatanggal ka ulit. Nawala ako sa liga, gawa ng kulit. Kinailangan mag-grow up. Ikaw natanggal ka sa flip-top, tangina ang kulit! Sa kadahilan ng banuka. Kung natalo ako dati, puta, ayos lang mamen. Ikaw natalo ka kay BR nung di pa siya gaano kagaling. Ito makulit, may 10 years ka para maghanda sa rematch, puta, talo ka pa din. Minamahal ng tao pagka 2010 yung feels. Yun lang hanggang ngayon, pang 2010, pati yung skills. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok o yung itlog ni Enigma? Ano? Ina mo. Tangina, galit na si... Gagi, solid no? Ano na, manok o yung itlog na Enigma? Ang sagot? Siyempre, yung pagtitiwalig niya. Kasi flip-top lang tayo. Enigma lang ang sakalam. Ten, 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 ten. Tangina, sinasabi palagi pag judging, di ba pati kanina, sa pakisama siya lamang. Ako naman nagtataka, bakit hiya di niya ramdam? Tulad nung sinumbata mo si Plasma, kesyo didinipend yung ngalan niya, puta, kamusta kaya yung nag-aambag sa rason kung ba't yung flip-top hate lumalala? Pero ginawa mo lang yung practical. At men, bilang family man, abot kita. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kaya naman, next angle game. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zendluk tungkol sa siomay. Doon siya nag-rise. Pwes mapasiopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pussy inside. Nasa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang kanilang inner child. Solid yun no? Pero parang Darwin evolution, parang medyo narinig ko na siya sa iba no? Pero solid yun. Gamit ang stilong nostalgic, pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Ito yung classic. Kung hindi nyo pala na yung boss, mamili ka ng gamit, gagawin kong topic. Road to Araneta shit ba yun? Parang kay Apex yata yun Nung lumapit, pumili ka ng gamit, gagawin kong topic. Parang, gagi, napakaangas no na panood nyo ba yun? Parang andun sila Smaglas, sila Apex. Yung mga freestyler. Kung di ako nagkakamali, si Apex yata nag-champion dun. Pero solid, parang ginanap yung laban nila sa stage ng, parang basketball court. Di ko alam kung napanood yun. Kung napanood nyo yun, tangina nyo, matanda na kayo. Pare-pareho tayo. Bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala
kang ganun. Wala kang ganun. Gagi, napaka-smooth ni Saint Ice eh, no? Shipin mo freestyle pa yun on the spot na parang tinatanong niya pa nga kay Sir Arca, ano boss, ano yun? Ano yun? Puki ng ina mo, sir? Parang ganun. Tapos, boom, putang ina mo, wala ka ng para kang bote, wala ka ng laman, plastic pa. Parang may sugal dun sa round niya. Kasi paano kung tinuro ni Enigma, yung stage, di ba? Hindi natin alam kung ano yung magagawa ba ni Saint Ice doon. Pero para sa akin, napakalaking sugal nun na tangina nag-pay off pre. So para sa akin, haymaker din talaga yung bote freestyle na yun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw Anak ka ng madre, wag mong sabihin na wala kang sinasanto. mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Putang ina, maangas yun. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Oo, maglaban na lang kayo ni Basilio o ni Sinyo. Total dream match mo nga yun. Ako na bahala kay Zaki, Katana, Carlito, kay Lipo, kay Trip dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang Ganun Joke lang. vision pang champion. Yang mata mo, parang dal sa Squid Game pag naghahanap na siya. Pues regalo ko sa'yo, kapaong total gusto mo, tao sa'yo nagdadala. Solid yun. Solid na joke yun na one-liner. Parang dal sa Squid Game pag naghahanap na siya. Di ba? Yung mata ng dahil sa Squid Game kung saan napupunta. Pues regalo ko sa'yo, kapaong total gusto mo, tao sa'yo nagdadala. Regalo ko sa'yo, kabaong total tao sa'yo magdadala. Pasag lahat kayo, kahit sinong tumayo sa harapan ko malalaglag. At ako matitira sa dulot, magbabasag ng alkansya. Squid Game angle. Meron kaming konting pagkakaparehong angulo ni ni Saint Ice. Kasi kung semi-spoiler lang meron din akong parang ganun parang Squid Game shit. So tingin ko baka siguro sabay naming napanood kasi ewan ko kung kailan na-release yung Squid Game pero napaka nun, parang fresh na fresh din yun nung nagsusulat ako. So medyo nasingit ko rin siya sa lines ko. Pagkat yung TF mo, mas mataas nga yan. Kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo, ang ina mo. Kaya mamaalam ka na kay Lipcram. Malakas ka lang sa balimbingan. Kaya ko pampalawak ng isipan hanggang pantawanan hagikdikan. Kaya ko mawasak pandiinan o classic matchup na dikdikan. Ang di ko lang kaya magka-chance-ang magka-champ ang ating liga na walang paninindigan. Balimbing! Solid. Ay. Gaya ka pa sila. Alam mo, Jonas, tangina, crush talaga kita dati pa. Kiss. So, solid yun. Solid na round 3. Punto yung ender ni Saint Ice. Teka. Kukumpara natin Umpisa tayo kay Jonas sa round 3. So, sa round 3 ni Jonas, meron si Jonas para sa akin, 2 rebat na tumama. Ang pinaka-solid dito ay yung octagon angle ni Jonas. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung niyakap niya, tas paparamdam ko sa iyo kung gaano kahalaga para sa akin. Napaka-solid na haymaker nun. Yun, maganda din yung banat ni Jonas. Putangin na nyo, pag ako nagseryoso, tawa pa rin kasi kayo ng tawa, parang ganun. Tas maangas din yung sinunod doon ni Jonas na putangin na mo, pag ako nagseryoso, mawawalan ka ng trabaho. Napaka-solid din nun. Tas yung judges niya pakisamahan, tas yung ender niya na tangina kung di nyo ako iboboto, wala na lang tayong pansinan. So yung round 3 ni Jonas, classic Jonas yung bumira. So nakailan ba siya dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Para sa akin 14 punchlines yung tumama niyang epektibo para sa akin. Tas lumabas yung classic Jonas. Ito namang Saint Ice ay yun yung may yung rebat niyang ikaw dapat yung panalo, parang ganun.
Tapos napaka-solid nung haymaker niyang ano, yung tutupiin ko yung damit mo habang suot mo pa. Para sa akin, tang ina solid yun. So yun, yung mga banat niya matatanggal ka ulit. 2020 yung 2010 lang yung skills, ganun. Manok o itlog ni Enigma, parang ganun. So bilangin natin kay Saint Ace kung ano to. Parang ano ba? Dito naman sa round 3 base dito sa mga nasulat ko, meron ditong 14 kay Jonas, tas putang ina may nagchat. Parang 14 punchlines kay Jonas yung naepektibuhan ako, tas kay Saint Ice naman ay 13 lang. Kaso yung problema dito ay merong dalawang haymaker si Saint Ice para sa akin. Yung damit mo habang suot mo pa, putang ina napakalakas ng swag nun. Tas yung body shit niya, tangina na para sa akin haymaker din yun. So mas madaming tumamang punchline si Jonas para sa akin. Tas mas para din sa akin, mas natripan ko yung ender ni Jonas kumpara sa ender ni Saint Ice. Iba pa rin yung difficulty nung ginawa ni Saint Ice tulad nung nag-freestyle siya sa gitna. So, dalawang haymaker sa round 3 ni Saint Ice, tas isa kay Jonas. Kaso classic Jonas yung lumabas para sa akin. So para sa akin mas nagkatalo siguro sila sa sa pagiging bilang MC nila or yung branding shit nila. So 14 points kay Jonas, tas dalawa kay, pwedeng gawin mong tabla yung round 3 no. Kahit 14 punchlines yung tumama, tas 13 lang kay Saint Ice. Pero mas may dalawang haymaker na may swag si pero napaka-solid din talaga ng jokes. Pwede mong gawing tabla yung round 3, pero para sa akin pare, base lang dito sa pinaggagawa ko, mukhang yung round 3 ay kay Jonas pa. Para lang sa akin. Mas natripan ko yung mahirap yung ginawa ni Saint Ice, pero yun nga, parang gahib lang kasi kung mapapansin nyo, 'di ba? Parang isang punto lang din naman lumamang. Pero dapat nga pala siguro ginagawa nating 2 points pag may haymaker no. Pero first time ko lang din namang ginawa to. Hindi ko alam kung may pakialam ba kayo sa opinion ko kung ano pa man. Pero para lang sa akin yung round 3 nakuha pa ng Jonas ng gahibla. Classic Jonas yung lumabas. Napaka-solid din ni Saint Ice. Sobrang gahibla lang ng laban na to. Pag nabase din natin sa Ender, grabe yung angas ng Ender ni Saint Ice na putang ina ka, wala kang paninindigan bitch. Tapos kay Jonas naman yung comedy Ender niya. Pero para sa akin yun, Jonas ng gahibla yung round 3 base sa pakapanood ko, tas ngayon naglilista-lista ako. So ano ba yun, round 1 natin na itabla, parang nagpapainit pa sila pareho. Round 2 gahiblang Saint Ice, tas yun round 3 gahiblang Jonas. So napakadikit din talaga ng laban na to no. Kung yun, putangin na kung i-judge kung pwede talagang tabla no. Dapat nga siguro pwedeng tabla talaga tong laban na to. Dapat siguro sa sunod na laban, putang ina magkampi sila no. Kalaban nila si Zaki mag-isa. Tingnan nyo. Anyways, yun. Maraming salamat sa laban na to. Saint Ice versus Jonas. Teka lang. Istaw lang yun. So napaka-solid na laban, Saint Ice at Jonas. Maraming salamat dito. At panoorin nga natin yung. Nood pa ba tayo ng judging? Hindi, alam naman natin na 3. Ay, sige nga, nood tayo sa judging. Jonas versus Saint Ice, mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Maraming salamat sa inyo lahat ng mga kasama natin. Kita-kits tayo sa mga susunod na event at mga susunod na bracketing ng Isa Buhay. Boto ng Urado, mga kalaban, si Zaki, 3-2, pag-iay para kay Saint Ice. Deserve din talaga, deserve. Anyways, nood tayo ng isang judging lang. Ng milk. Eto, panoorin natin to, mga gusto. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nag-hate, condolence. Parang Hershey's akin bars after ng milk. Sir, tangina, mayabang ka, Saint Ice. De, solid. Teka, panoorin natin judging ko dito. Saint Ice. De, kay Frusto. Nga pala, isa ako sa bumoto kay Ice Rocks, ay kay Saint Ice. Bale, round 1, binigay ko na kay Jonas, tas
2 entry kay St. Ice. So, round 1 niya kay Jonas, 2 entry kay St. Ice. So, akin naman, round 1 ko tabla, 2 St. Ice, 3 Jonas. Yo, damn, sobrang dikit ng battle actually. Round 1, dikit na dikit lamang si St. Ice. Round 2, dikit lamang si St. Ice. Round 1, Jonas, diba? Tapos round 2, St. Ice. Round 3 talaga nagtatalo para sa okay yung ginawa ni Jonas doon. Pero round 3, dumahak ang ganda ng bawi ni St. Ice. Parang, siyempre, maliban sa freestyle, solid naman yun. Pero, lalo na yung bantang gitna hanggang sa huli, solid eh. So, doon naging malinaw na si St. Ice. Pero yun, sobrang dikit na laban na. May ang daming lines na underrated pero sana mas maano sa video. Pero yun, isa sa paboritong laban ko rin to, St. Ice. Grabe, Hindi ko alam yung per round niya. Sobra. Ang gulo ni Sir Parang Plasma doon. in-expect ko kasi nung una si Jonas yung magdo-dominate eh. Bago yung magsimula yung battle. Pero yung round 1 niya, technically, para sa akin, siksik na yun. Pero nahabol ni Ice. Pero hindi ganun kasolid katulad ng ginawa ni Jonas. Kasi meron siyang binerka bago matapos yung round niya. So, kay Jonas yun. Tapos yung round 2, wala, pinakita ni Ice kung gaano siya ka-technical eh. So, may mga balance si Jonas na hindi po nagmamarka ng onde pero mas nangibabaw yung pagiging technical ni Ice. Tapos yung round 3 kala ko si Jonas na yung mangingibabaw talaga. So tawag dito nadali ni Ice ng technicals pati yung impromptu. So para sa akin mas umanga ako naman kay Ice. Yo, asking So, respeto sa iyo, hentay kami na, pero humahaba na kasi itong pinaggagawa ko. Anyways, yun nga, parang sa tingin ni Froze, round 1 Jonas, 2-3 St. Ice. Si Sir Plasma medyo magulo. Pero kay Spade naman, parang pareho din. Teka nga, sino ba bumoto kay Jonas dito? Yun nga pala, umana sa Antipolo Local Talents. Yun, ang binoto ko si Jonas kasi para sa akin, mas naging siya, epektibo dun sa mga dala niya. Kasi yun parang naging siya, yung style clash din. Kumbaga, sinasabi niya na kaya niya rin gawin yun, pero hindi niya ginagawa. Tsaka yung parang may yung mga punto na gusto niyang palabasin na Solid dun sa punto mga rin sinasabi niya about dun nga sa mga pagbabars. Although, kaya din naman ni Jonas yun, tapos yun dun sa kabila na hindi. So dito ako sa mundo ko, pare sila ng kaya gumamit ng sandata nila na yun. Pinakita lang ni Jonas na ganito kita papatayin, parang ganun. Kaya parang yun yung naging sa akin kay Jonas na kaya siya yung binoto ko. Yun, all 3 rounds. So ginudge naman to ni Husky ng na parang overall performance. May mga judges din talagang ganun. Dati nga pala, ang Ito si binoto third. ko si Jonas. Siguro iba-iba naman ang taste and syempre ako more into technicals ako pero mas nakita ko na naeg ng round 1 and round 2 si So ito naman si 30, parang yun naman yung judging niya. Parang 1-2 Jonas, round 3 St. Ice. So medyo magkakaiba yung pananaw. So ganun din naman talaga. Lagi din naman sinasabi ni Sir Arik na subjective naman yung battle rap. At yun, bilang nagmamaranong lang at gusto ng mga Pinoy na alam nyo na may nananalo at may natatalo, kaya minsan kailangan din natin talagang gawin to. So para sa akin, wala, tabla din talaga yung laban na to. Pero kung i-judge ko din parang yun nga, parang yung judging ko parang 1 tabla, 2 St. Ice, 3 Jonas. Kung i-judge mo din siyang overall, pwedeng hindi ko alam kung kanino mapunta. Ganun ka-solid yung laban na to. So nakadepende na lang din talaga sa manonood, nakadepende sa kung sino yung trip nyo. Nakadepende na lang talaga lahat. Putang ina, ikakat ko na to kasi putang ina 1 oras. Nagagin, humahaba pala pag hinihimay no. Pero napaka-solid. Maraming salamat Flip Top, maraming salamat Jonas, St. Ice, maraming salamat sa mga tao. Pukin ang ina nyo, kat ko na to. Yeah.